Okay. Magandang umaga sa lahat. This is Justin Top News PH at magandang umaga sa lahat nating mga OFW na nasa Middle East and the whole world. At thank you rin doon sa mga bago nating subscribers. Salamat po sa pag-subscribe ninyo. Kahit pa isa-isa, okay lang po. So, we hope that you will follow. I hope that you will follow Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, I would like to request again, paki-press naman ang like para dumami naman tayo dito sa Justin Talk News PH. At paki-subscribe ng video na to. If you like this video, subscribe. Especially to those who are new to this channel, paki-subscribe naman. Then share of course. At ngayong umaga na ito, we have some good news. Ito nangyari kahapon. They failed na ipakulong si Senator Jinggoy Estrada. Ito yung pinagyayabang ni Erwin Tulfo na dalawang Brave 13 senators sa majority ay makukulong. But medyo hindi dininig ang kanyang prayer. I don't know kung sinong poon niya na sinasamba niya, pero hindi yan dininig. What transpired, yung lumabas na warrant of arrest ay sa graft case ni Senator Jinggoy, and it is a bailable offense. So nag-bail siya ng around 90,000 pesos. So hindi talaga siya nakulong, not a minute. Nakapiyansa kagad siya. Sa suggestion din ng mga senator na kailangan pumunta siya doon dahil it's a Friday and alam naman natin na Saturday, Sunday walang pasok. I don't know kung merong judge na pwedeng mag-issue ng bail sa kanya o na holiday. Meron naman yata ang ganyang proseso ang Sandigan Bayan. But talagang he took his time para mag-bail. So what transpired, hindi siya nakulong. Medyo nasaktan ang mga minority noon na ang Bulaga 11 na hindi nakulong si Senator Jinggoy Estrada kasi yun ang wish nila na talagang mabawasan ang the number of senators na nasa majority. As of yesterday lalong tumibay ang Brave 13, sabi nila. Sa akin naman 13 Patriots. So laya si Senator Jinggoy. At ang sabi ni na Senator Marcolita, baka nga pinaghihiwalay ito in a different Sandigan Bayan division, yung graft and plunder cases. Pero sa tingin ko, iisa lang ang pinail ng ombudsman against isang ang ibig sabihin magkasama yung plunder, then graft, then another case which is I think corruption or bribery. Kung pinaghihiwalay-hiwalay yun, so medyo natagalan siguro sila pag-establish ng probable cause doon sa plunder. Medyo mabigat yung plunder. Kailangan matibay ang ebidensya mo yan to prove na plunder talaga yan. Then medyo siguro kulang sila sa ebidensya. Itong graft case ang inuna nila. Kaya nangyari, yan ang nabigyan ng warrant of arrest. To the dismay of the Bulaga 11 supporters. Yung mga dilawan, mga komunista at na mga loyalista na nasa side ni BBM, yung mga trolls at ang mainstream media na talagang nag-i-expect na makulong si Senator Jinggoy. At tinaon pang Friday, ganyan naman ang style na tulad sa nangyari ni Jason Sa na nakulong ng 4 na araw. Hindi nga niya dinimanda yung judge
na parang clerical error lang daw yung pagbigay ng warrant of arrest, na yung kaso hindi naman pwedeng walang bail dahil hindi naman criminal case na mayroong parusa na napakataas na kailangan walang bail. So nagpapasalamat tayo na at least si Senator Jinggoy ay nakalibre dyan. So Erwin Tulfo medyo dismayado ngayon. At may isang isang magandang balita na nangyari. Kasi kung papansinin natin nung nakaraang linggo, puro atake, patama sa majority ang ginawa ng minority senators dyan sa Senado. At ito si Ping Lacson nagyayabang pa na gagawin nila ulit yun, yung pag-walk out. Talagang dapat hindi na talaga maging senators yung mga to, dahil mismong mga rules nila linalabag na nila. Hindi nila alam na bawal yung mag-walk out, kasi wala na silang katwiran hindi nila kaya makipagdebate, lalo na kung iisa lang ang walang kakwinta-kwintang abogado na si Kiko Pangilinan na sa side nila. Hindi nila kayanin dito ang majority na punong-puno ng mga magagaling na mga senators, kahit na hindi pa abogado yung mga yan. Talagang learned, alam na nila ang rules and regulations sa Senate, unlike dito sa minority na wala. The likes of Erwin Tulfo and Rizal Tiveros. Si Lito Lapid, ano namang maasahan mo dyan? Kahit na si Rapi Tulfo, sino pa? Ito si Bam Aquino. Lumabas ba yan dyan sa mga issue na medyo mabigat dapat i-discuss? Hindi nila kaya yan. Ito si Kiko, ito ngang binasaga ni President Duterte na napakabubo na senator, dahil nga doon sa anti-juvenile law na tinaasan niya, tinaasan yung exemption sa yung mga bata na nag-commit ng crime like drug pushing, mga ganyan na mayroong possession ng drugs, ay tinaasan niya yung edad doon sa mga exempted. Aside from babaan sana yung edad 13 years old, para naman maraming mga bata na ganyan na nagkaroon ng involvement dyan sa bisyo na yan. Kaya sa kanya tinaasan pa niya na exempted up to 18 yata o 16 years old. So nagkaroon ng komento si President Duterte na napakabubo na senator niya. Hindi niya tinitingnan yung batas na siya rin ang gumawa. Yun. So ngayon, medyo may laban na ang majority dyan sa floor kung magkaroon ng mga hearing. At itong sinabi ko nga na mayroong good news ulit, dahil nag-decide na ang majority, particularly Speaker Senate President Alan Peter Cayetano, na mag-conduct na ng hearing ang BRC or Blue Ribbon Committee, at ito-take up nila, simulan na nila ang pag-present, pagpatawag ng mga witnesses. So by Monday, they will be issuing summons to the witnesses na hindi pinapatawag ni Lacson ng 9 na buwan. Panay ang takip ni Lacson. Kaya nga yun ang dahilan na bumagsak ang dignity at ang image ng Senate dahil sa ginagawa niyang yan. Ang pag-iwas, ang pagtakip ng mga mastermind dyan sa flood control controversy. At ngayon, mangyari na yan sa Monday. By Monday, ang ginawa kasi nila, si Pia Cayetano ang chairman ng Blue Ribbon Committee, gumawa ng subcommittee si Senator Cayetano, which is allowed sa rules ng Senado. Nagagawa sila ng subcommittee to focus only on the flood control corruption issue. So ang magiging head dyan ay si
Senator Marcolita. Ang member dyan ay si Senator Marcolita at saka si Senator Jinggoy Estrada. Dalawa sila. And Pia Cayetano will take care of other things, other investigation. Para makafocus dyan sa flood control. At alam naman natin ang meron talagang enough knowledge and information about dito sa flood control controversy ay si Senator Marcolita dahil siya ang dating Blue Ribbon Chairman. So ang stock na mga information at yung mga dapat iimbestigahan ay nasa kanyang mga kamay. At ito nagbigay ng sinyalis doon sa mga malitagang. Kaya ngayon medyo kinabahan ng gusto yung mga yan kasi mangyayari yan na ipapatawag sila sa hearing na yan. I don't know kung ano naman sa tihiya ang gagawin ng minority. Ngayon, kahit mag-walk out sila, walang problema. Hindi sila atin para hindi nila madipansahan ang mga witnesses na noon ayaw nila paharapin dyan. Sino ba itong mga particular witnesses? Yung 16 Marines and 2 soldiers. So 18 soldiers. Malamang yan ang unang ipapatawag kasi hindi talaga sila nakapag manifest or nagbigay ng testimony diyan sa Senado. Kasi hindi inalaw ni Lacson. Kasi alam nila talagang sabit sila diyan. So this is a big victory diyan sa mga 18 Marines. Kahit na hindi pa nagsimula, at least they will take their oath and under oath yung mga statements nila. Ngayon naman ang laging sinasabi ng mga trolls at mga makakaliwa na pure accusations, allegations lang. Hindi naman sila nakatik ng oath. Ngayon, maging official na yung statement nila at maging record na dyan sa Senado. At ang mga sirkumstansya sa kanilang mga testimonya ay mahimay-himay ng husto yan. Kung anong katotohanan at realidad pwede bang matanggap yan sa husgado or magiging daan ba yan para maisampa ang kanilang mga accusations against mga prominenteng mga politiko, particularly ang mga mamabatas dyan sa House of Crooks na pinangalanan nila nung una nilang appearance dyan sa Club Filipino sa Green Hills nung nagkaroon sila ng press conference. So ngayon, maihayag na nila in open session dyan sa Senado. So, di ba napaka-exciting? Malamang yung mga tinatago nilang ibang mga ebidensya o ibang mga revelasyon tulad ng pangalan ng mga media practitioners sa mainstream media ngayon. Nanginginig na kayo ngayon na ma-mention na ang pangalan ninyo kung anong media outfit kayo at anong pangalan nyo in particular. Kasi sabi ng mga 18 soldiers na ihahayag nila in an official forum like this. Yung investigation na to is an official investigation. So pwede na nila ihayag yung ibang mga information na hindi nila linahad sa mga press conference na dinaluhan nila. They will be protected by the Senate kung ano mang ihayag nila. Doesn't mean na may immunity sila, but mapatunayan nila ang kanilang mga pahayag with their testimony. So nakakabahala yan sa malitagang. Kaya ngayon aligaga na yung mga yan kung anong gagawin nila, which is for sure talagang ipatawag sila. Yung mga ginawa ni Lacson noon na reason na hindi ipatawag si Martin Romualdez dahil sa courtesy, interparliamentary courtesy between the two houses of Congress, which is BS. Sila ang suspect, sila talaga ang dapat imbestigahan. Ba't ayaw mo pa imbestigahan? Dahil sa BS na interparliamentary courtesy na yan. So, yung mga ginawa ni Lacson ngayon, noon,
makikita natin kung ano bang mga pagkukulang niya with this investigation na ikakandak ni Senator Marcolita. Let us remember na si Lacson, si Tito Soto, yun lang ang purpose nila talaga. Kaya nga, pinatalsik nila si Chis Escudero. At luckily naman, nagkaroon nga ng miracle event na si Senator Bato ay bravely humarap dito sa panganib ng kanyang buhay at pagpakita diyan sa Senado noong May 11 to change the flow ng ating history, na ngayon history na yun, na isang senador nag-sacrifice para lang maiba ang takbo ng pangyayari diyan sa Senado, at which is ultimately affect the entire story dito sa politika at dito sa sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas na nakaapekto sa ating ekonomiya. Anong pronouncement ni BBM kagabi? Sabi niya, hindi kami bold dyan. Ngayon ka lang magsabi, ibig sabihin, di independently did those thing sa kanilang sarili lang. Sabagay, involved sila sa malita lang eh. Pero huwag mo naman kaming lukuhin. Ginawa mo na yan kay President Duterte na hindi ka involved. Anong nangyari? Later on, nalalaman natin na ikaw pala ang operationalize doon sa plano na yun na talagang kidnapin si President Duterte. Mismong si John Vic Remulla nagsasalita na kayo ang nagpaplano niyan. Sino-sino ba yon? Si Tory nandyan, yung Chief PNP noon, ang pangalan noon, si Boying Remulla, si Anyo, si Teodoro, Gibo Teodoro, at ikaw. So ngayon, ang sinasabi niya, we're not involved. Hindi daw siya na-involved in any altercation, whatever, kaguluhan dyan sa Senado. Kaya hindi daw talaga mangyari na kasama siya nag-uutos dyan. Ito rin yung sinabi niya nung aftermath ng May 11 na wala siyang inutos na lusubin ng NBI at hulihin si Bato. Hindi siya involved dyan. So, ibig sabihin si Matibag lang ang nagbigay ng kanyang command, siya lang ang nag-isip o siya lang ang nagdesisyon na atakihin ang Senado at hulihin si Bato. At very controversial dahil I think May 13 sinabi niya na umalis na 4 o'clock umalis na ang mga NBI dyan, but later on 4 hours after nagkaroon ng atake yung Senado. So balik muna tayo dito sa flood control na pilit nilang pigilan. I don't know kung anong gagawin nila until June 4. June 4 is a Thursday. So, I don't think na matutulog lang yung mga demonyo na yan, especially sa Malacanang, at hayaan nila mangyari yan. Kasi this is a very devastating investigation that will happen on June 4 dahil ang daming mahayag na sikreto dyan. And I think, baka hindi lang yung mga Marines ang ipapatawag, kasama na yan sina Bersamin, si Pangandaman, at si Bersamin na yung tatay, Chief Justice, baka si Leandro Libeste na may Cabral files, baka yan lahat ipatawag, kasama na yung mga engineers dyan na naging state witnesses, sina Bryce Hernandez, si Alcantara, si Buenaventura ng DPWH. Buenaventura ba yun? No. Yun ang mga ipatawag dyan. Another suspect. At meron daw ibang mga suspect na gustong mag-testimony dyan sa investigation na yan. And I think kasama na sila sa summons. Pwede silang hindi matanong dahil malamang mahaba yung pagtanungan dyan. But kung i-reschedule ulit yan on Monday or Tuesday, the following week, nandyan sila.
aatin sila dyan sa hearing na yan. What is important, na maihayag na yan. Ano ba ang mga misteryong nangyari dyan sa nakawan na yan ng flood control natin. At ito, hindi na matago. At there is a big possibility na patawag nila si Tambaluslos para mag-manifest dyan. And this is the time that yung sinabi ni Tambaluslos na threat against doon sa mga kasama niya, that if he will go down, everybody will go down. Ito na yun. Huwag mong sayangin yan, Tambaluslos. Umatin ka na dyan sa hearing na yan at sabihin mo ang lahat na nalalaman mo dyan sa nakawan na yan. Pero narinig ko yung abogado niya na wala daw kinalaman dyan si Tambaluslos dahil purely parang management lang ng ng House of Representatives ang ginawa niya, at hindi, wala siyang kinalaman diyan sa budget na yan, insert na mga projects diyan sa budget na yan. Hindi daw siya involved diyan. Hindi naman daw siya nag-appear sa small committee or yung bicameral meeting ng Senate at ang Kongreso or House of Representatives. Paano daw siya ma-involve? Yun ang katuwiran niya. But laging sinasabi ni Boying na naghahanda na sila ng kaso, pinafinalize na niya. Ang tagal na ng finalize na yan. Ilang buwan na yan, finalize pa rin. Pero si Jinggoy, isang araw lang may warrant of arrest na kaagad. Luckily, yan na nga. Nakapag-bail si Jinggoy. Dahil siguro yung plunder na sinasampa nila, kulang sa ebidensya na mag-implicate sa kanya, that will prove na talaga siya involved sa isang plunder case na yan. So, what had happened, yung graph lang ang chinarge nila. Siguro, i-pass break din nila yan para hindi abot ng Thursday next week, dahil yun nga ang schedule ng hearing, that dahil sa Monday mag-issue pa ng summons doon sa mga witnesses, at it will take 3 days for them to appear on Thursday, which is June 4. Kasama si Jinggoy dyan sa hearing na yan dahil siya ay vice chairman sa BRC. And kung magiging subcommittee na ito, nandyan siya with Senator Marcolita. So ngayon, maghanda-handa na yung mga crocodile dyan sa House of Representatives, dahil sigurado ipapatawag kayo. Wala nang makakapigil dyan. Kaya ngayon, mabubunyag na lahat dito sa investigation na to na ikakandak ni Senator Marcolita. So, hindi natin nakalain na ganyan ang mangyayari. But ilang days pa yan, around 6 days. But I don't know anong gagawin ng mga yan. Anong gagawin ni Lacson to prevent, or yung Malacanang mismo? Anong gagawin ninyo ngayon kung lalabas na yung mga witnesses na yan? Pipigilan nyo lahat ng mga witnesses? Hindi nyo mapigilan yung mga Marines. So, we don't know. Alam naman natin itong administrasyon na to, lahat gagawin para lang matakpan yung issue na yan. Lahat na lang gagawin. In fact, maraming nagsasabi na yung sinasabi na silent majority, silent martial law, it is not silent. Hindi lang dineclare yung official martial law, but we are in a martial law situation. Wala, ang martial lang inalis. Dahil ang ginawang ni BBM at yung mga minions at mga cohorts niya, ang ginawa niya, hindi military ang ginamit. Hindi katulad ng kanyang tatay, si Marcos Pacoy Jr. Sr., na military ang ginamit. Through General Fabian Ver, doon ang ginamit niya. Ngayon, hindi. Civilian ang ginamit niya. Itong civilian na mga part ng executive department, particularly itong
PNP, DILG, CIDG, NBI in particular. Parang pardon ha, doon sa mga kaibigan natin dyan sa NBI, talagang tarnish na ang image natin, mga kaibigan dyan sa NBI. Talagang nakakalungkot kasi marami tayong kakilala dyan na talagang matitino. Lagi nga natin tinatanong, they are living a very simple life, sa totoo lang. Hindi sila nagpayaman. Talagang ano lang, ang ambisyon lang na makapag-aral yung mga anak sa magandang school. Unlike them, mga lawyer na hindi naman ganong maganda yung practice, kaya napunta diyan sa NBI. Napunta sa NBI, gusto nila yung anak nila na at least medyo tumaas naman ang kategorya kaysa kanila. Pero walang ginagawang ano eh. Ang dami kong kilala na ganyang NBI eh. At hindi mayayabang, mga down to earth. Pero I was shocked na bakit saan ba galing tong mga to? Mga goons na to eh. Ang inasta ng ibang membro ng NBI. Hindi talaga ako makapaniwala. Kasi isa sa mga prize na government position or work is to work with the NBI. Talagang nagkukumahog yung iba na talaga makapasok dyan. At ganito ang mangyayari. Nakakadismaya, masakit ang puso natin na isipin na yung isang institution tulad ng NBI, sirain lang ng ilang taong ito na bagong dating dyan. Baka dala-dala niya yung mga goons dyan. Particularly si Makiba. Bago lang naman yung sa NBI. At siya para sa akin talaga siya nagsimula dyan sa pagkasira ng image ng NBI. At tanungin mo yung mga senior agent dyan, mga senior employee, kung anong impression nila. Hindi lang sila makapagsalita kasi alam naman nila kung mabigat ang kamay ng NBI director natin. Kaya napakalungkot isipin. So ito nga, bukod dyan, mayroon pang isang iko-connect natin na balita na ito rin Senator Marcolita rin ang mamumuno dyan. Kasi itong Peace and Order Committee, Public Committee, parang ganun, Committee on Peace and Order, na noong May 11 pa inassign na kay Senator Bato nung pag-appear niya dyan sa Senado. Pero wala siya eh. No? Dahil nga hinahabol siya ng NBI at CIDG na ngayon ay in a rage or hindi rage, in a rampage para hanapin siya. Ang walang direksyon na pag-search ng mga bahay na walang search warrant at yung questionable pa yung warrant of arrest, which is delikado kung biglang mag-iba ang ihip ng hangin. Kawawa itong mga NBI agent na ito at CIDG dahil pwede silang sampahan ng kaso. Delikado ang mga career ninyo, mga utoy. Delikado talaga kasi pwedeng isampa yan eh. Bakit nag-search kayo? Hinalughog niyo yung mga bahay ng mga inosenteng mga tao, mga kaibigan ni Senator Bato, na wala kayong dalang search warrant at yung warrant of arrest nyo hindi pa valid. It is not issued by a local judicial court, judicial authority. Meron kayong tapang na papasok ng mga bahay para mag-search. Mahirap yan ginagawa ninyo. Buti kung si John Vic Remulla ang sumugod dyan o si Matibag, sila ang madidimanda. Kayo ang nagdala ng search warrant na yan na hindi naman, walang anino ng signature ng isang judge, local judge dito sa Pilipinas. Illegal yung ginawa ninyo. I don't know kung ipatuloy pa ninyo yan o you have realized na talagang matindi ang violation na ginagawa ninyo. Illegal search yan. So dapat mag-ingat tayo
Kasi kung babaliktad ang ihip ng hangin tulad sa nangyayari ngayon na ultimately parang sunod-sunod itong mga favorable events na sa tingin ko merong han ang Panginoon, hindi ninyo mapipigilan. Unang-una yung dating ni Senator Bato dyan sa Senado, una yon. Din pa ngayon yung case ni Senator Jigo Estrada na nakapag-bail. Ang pangatlo, kung maging mapulfill ito ang investigation sa flood control ni Senator Marcolita, talagang maiba ang takbo ng politika at itong mga pangyayari na napakatinding nakaapekto sa pamumuhay ng ating mga ordinaryong Pilipino. Kasi lahat nakapokus na dito eh. Wala nang ibang ginagawa ang pamahalaan kung hindi ito pag-imbestiga, pag-ipit. Ang mga senador walang ibang ginagawa kung hindi si BP Inday Sara, yung mga supporters, yun ang ginagawa. Ang pahayag pa ni ex-congressman Mike Defensor na almost doon sa Pandesal Forum diyan sa Kamuning, sinabi niya na around 40 na ang nandidimanda ng mga supporters ni BP Inday Sara. Para lang mapatahimik, hindi mo patahimik yung mga yan. Nung martial law nga, walang social media. Nakakulong na yung mga senators at mga lumalaban sa administrasyon ni Marcos. Ang daming nawala. Ang daming na torture. Pero hindi mo mapigilan na mayroon pang iba na mag-voice out ng kanilang mga sentimento. At dumami pa. Kaya nga yun ang dahilan na napatalsik si dictator na si Marcos Ferdinand Sr. Which is not remote na mangyayari dito sa anak na to, na sobrang kawatan, sobra talaga, matindi pakay sa kanya mga magulang. Buhay pa yung isang magulang na nirespeto natin dahil matanda na. Pero kung titingnan mo yung history, ang tindi ng pagnanakaw ng ng mga tao na yan, ng pamilya na yan sa bansang Pilipinas, na ngayon hindi pa nasusuli yung mga ill-gotten wealth na kinukuha nila, dinagdagan pa nila ng billions. Nakita natin kasi walang nakukulong. Dapat talagang mayroong makulong para hindi mamihasa. At dapat nga yung apelyido na yan ipagbawal na humawak ng national position. Yung mga Marcos na apelyido, no matter what, kung sino pa, kahit si Aimee, hindi na dapat yung apelyido na yan, iban na dapat yan. Magkaroon ng batas na bawal na yung apelyido na ganyan. Yun ang ginagawa ng Libya, yun ang ginagawa ng Iraq. Bawal ang mga kamag-anak na sumampa sa isang national position. Kasama na yung ibang mga bansa dyan sa Middle East. Yun ang ginagawa nila to prevent the recurrence ng the same pagnanakaw na ginawa nila sa kanilang gobyerno. So, anong pangyayari na nakakatuwa? Kasi yung Peace and Order Committee ay i-operationalize na rin ni Senator Bato. Simula na rin niya yung investigation regarding the attack dyan sa Senado noong May 11 and May 13. Sinong una niyang ipatawag? Si Trillanes. Dahil yun daw ang nagwagayway ng warrant of arrest. Yun ang dahilan na pumasok ang mga NBI dyan sa Senado. So, ang ibig sabihin dyan, lahat magkaroon ng investigation. Dahil sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, noon, nung pagpasok ni John Vic dyan, nung May 11, at sinabi niya, nakipag-usap siya kay Bato na I did not come here to arrest you. Hindi ako nagpunta rito para arrestuhin si Senator Bato. Kasama na si
Anong apelido nitong Nartakis ba yan? PNP chief. Hindi kami nagpunta dito, nakipag-usap pa kay Bato para arestuhin ka. Yan ang sabi nila kay Bato. And later on, nag-issue ng directive para baliktarin yan. Sino bang makapag-iba ng isip nila? Sa tingin ninyo, nag-iba lang, nagkaroon siya ng realization na mali yung ginawa natin, dapat hinuli na natin, pati si John Vic Remulla. Nagano sila, a knee-jerk reaction kaagad. At saan galing yun? Di kay Bangag. Baka pinagalitan pa. Baka hindi lang si Bangag, kasama na yung asawa niya. Which is, talagang yun ang nangyari. Baka napagalitan yung mga yan, kaya nagpanic. Panic. Search. Kahit saan, kahit walang search warrant. Siguro, pinagwarningan na sa mga kapalpakan niya, si John Vic Remulla, dahil maraming hindi nahuli na gustong ipapahuli. So, pinapagalitan. Kaya biglang umaksyon yung mga minions niya dyan sa NBI at saka CIDG. So ngayon, ito ang mangyayari. Sabi ni Alan Peter Cayetano, pumayag ako na magkaroon ng joint investigation. Pero, nagkaroon ng iba-ibang investigation. Ang PNP may investigation. Ang NBI may investigation. NBI, DOJ may investigation. Si Bida-Bida. At nagkaroon din ng investigation ang CIDG. Iba yung PNP, iba yung CIDG. Nakita natin, ang daming nag-iimbestiga. Kaya sila, tumahimik daw muna siya. Nung lumabas yung mga investigation na, sila ngayon ang suspect, sila ngayon ang pinagbintangan na nagsimula ng kaguluhan dyan sa Senado. At sila pa ang under attack, sila pa ang nagsasabi na hindi totoo na under attack sila. So, anong gagawin natin ngayon? So, nagkaroon ng direktiba or plano, or ito na nga, si Senate President Alan Peter Cayetano, na magkaroon sila ng sarili nilang official na investigation. That is to start with the Committee on Peace and Order na hinahawakan ni Senator Bato. Pero dahil wala siya, yung Vice Chairman niya, si Dante Marcolita, ang mamumuno. So ngayon, ang sabi ni Senator Marcolita, ipapatawag talaga niya si Trillanes. And of course, ipatawag niya si Madriaga. At yung ibang mga NBI na nangbugbog dyan sa loob ng Senado. Si Lim mga apelyido ng kawawa namang Senate member ng USAA or security dyan sa loob ng Senado. At ngayon, mapapakita na yung mga CCTV kung ano ba talagang totoong nangyari na i-dispute yung mga sinasabi ng mga NBI. O yung sabi pa nga, bakit binabarina na yung pintuan? Nakalak na yung pintuan, sabi na, gusto lang namin ilalak para wala makalabas. Yung nakalak, ilalak niyo ulit. Nakakatawa talaga. Binuksan, pilit niyong binuksan para doon pumasok yung mga NBI agent at huhulihin si Senator Bato. At ang nakapagpigil dahil nakita ninyo na malaki ang puwersa ni na Aplaska at mga talagang siso na mga combatants yan compared sa mga NBI na sa lang yata, shooting range lang yan nakapagputok. Except doon sa mga goons na bagong dating. Mga driver daw yun na nahuli, na nagmatatapang na bumalik na nahuli. Nakita nila na may Marines, talagang lalamunin sila dyan kung papasok sila. Kaya yun ang nangyari. At ngayon mag-undergo ng totoong investigasyon yan at mabubunyag ang mga pagsisinungaling ng mga NBI na ito. Yan sa Senado. Maririnig ng tao kung ano ba talagang nangyari. Hindi katulad ng mga investigation nila, particularly dito sa DOJ, NBI, na splice yung mga video na pinapakita. Yung sa PNP, ganun din, splice. So ngayon, maglabanan kayo ngayon. At
alam ng mga tao kung saan sila maniwala. Maniwala ka dyan sa NBI, DOJ, o sa PNP. Dito ako maniwala sa Senado. Kasi sila ang biktima eh. No? Talagang sila ang may karapatan na maglabas ng katotohanan dyan sa pangyayari ngayon. Dahil sila talaga the one that suffered a lot. Traumatic experience pa, lalo na sa mga babaeng senator, particularly si Pia Cayetano at yung mga empleyado dyan sa Senado. Pati nga yung press na mga reporter na nandoon sa pangyayaring iyan. So, dalawa ang aantayin natin. Itong sa Peace and Order Committee, hindi pa nakapag-issue ng summon. I think kung I don't know kung anong gagawin yan. Baka division of labor. Yung kay Pia Cayetano will handle siguro dito sa pangyayari, investigation sa Senate seeds na yan, pag-atake ng NBI dyan sa Senate, at saka si Senator Marcolita ang mag-handle sa flood control, corruption. So ganyan siguro, kaya ginawa ng subcommittee. So si Jinggoy pwedeng pupunta doon sa Peace and Order Committee. I think ano rin siya, Vice Chairman, at dito sa flood control. So yun ang antabayan na natin. Itong mga pangyayaring ito, si Senate President Cayetano, medyo sa totoo naman very religious yan. I don't know kung ano niya, ano ba, Baptist ba or Adventist, or born again, or ano ba, Christian, tawag nila Christian, or but anyway, tama naman yung mga sinabi niya, at dapat naman yan ang talagang una nating sabihin ang ginawa ng Panginoon sa atin ngayon, itong period na to, na talagang God's intervention ito. It's the hand of God that work na mangyayari itong mga events na to. So dapat lagi nating pahalagahan, lagi nating unahin yung papasalamat natin sa Panginoon. Tama yung ginawa ni Speaker, Senate President. Lagi ako nag-speaker. Bakit kaya? Makukulong na kaya si Martin. Si Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi pala naging speaker din si Senator Alan Peter Cayetano. Nung nakipaghati sila ni Velasco. Kaya nga, yung sabi ni saka na natin i-mention yan. So, ganyan ang mangyayari. Dapat naman talaga. Yung righteousness. Ano bang, if you're righteous, ano bang makukuha mo? Talagang maraming biyaya at blessing na ibibigay ang Panginoon sa mga righteous na tao at righteous na tulad ng mga Israelita. Yung mga righteous na mga Israelita, tayo, mga Gentiles. Malaking biyaya ang matatanggap natin kung continuously natin i-praise ang ating Panginoon at siya ang unahin natin bago ang lahat. Kaya yan ang punto ni Senator Alan Peter Cayetano na nalibadbaran yung mga taong hindi sanay sa ganyan eh. Alam naman natin sinong mga hindi sanay sa ganyan mga pananalita. Yung laging nanonood dyan ng mga palabas dyan sa GMA, ABS-CBN, mga noontime show, yun lang ang gusto nilang maririnig lagi. Ito naman para sa that all that he mentioned is feeds our soul. Talagang ino-augment ang ating faith sa ating Panginoon. At walang mali dyan. Ang iba lang, medyo nasusunog ang balat kasi alam naman natin kung marinig yung mga yan, parang sprinkle ng ano yan eh, ng holy water sa kanila. Kaya medyo umuusok yung mga mukha nila, mga balat nila, kaya yun nila maririnig yan. So,
yan ang antabayanan natin. Sa susunod na linggo, napaka thrilling na pangyayari at sabayan natin ng matinding pagdadasal para naman patuloy ang mga biyayang binigay ng Panginoon sa atin, itong mga favorable circumstances na talagang hayag na God's intervention. Patuloy tayong magdadasal at yung pangang sa tingin ko noon na parang nag-iiba na rin ang isip ko na wala talagang mangyari. Parang may mangyayari talaga na hindi natin inaakalang mangyari. Na hindi pa tayo abot doon sa... Kasi ang naisip ko, wala na talagang way but the 2028 election. Pero parang hindi. Parang mayroon major na gift ang Panginoon sa atin na mga nagdadalamhating mamamayang Pilipino na sobra ang kahirapan at ang iyak natin siguro narinig na ng Panginoon, kaya ganito ang pangyayari. At sana naman hindi mag-iba ang kanyang decision or biyaya na ibibigay sa atin, ang mga grace and blessings na binibigay natin sa atin. At isa na dyan ang hope, hindi mawawala sa isip natin. Kahit nasabihin natin na hope springs eternal, hindi dapat mawala yan, kasi kung wala na tayong pag-asa, wala na lahat. Hindi na tayo kikilos kung ganyan. Kaya itong mga pangyayaring ito nag-augment sa ating paniniwala na meron talagang darating sa awa ng Panginoon na magkaroon ng kalutasan itong sobrang kahirapan na nangyari sa ating mga bansa, sa ating bansa, especially doon sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino. So we are hoping that patuloy ang biyaya na dadaloy sa katauhan ng mga citizens ng bansang ito. At we hope na hindi tayo iwanan ng Panginoon. So salamat sa inyo. I think hanggang dito na lang tayo sa episode na to, and I hope you have a time to attend you have your time, you have may panahon kayo, ibig sabihin na sumama sa rally in front of the Senate this Monday. So maganda kung maaga kayong magpunta, magdala kayo ng yung mga gamit ninyo like water, pagkain, para hindi kayo magutom doon sa rally na yan. And this rally is to support the Brave 13 or the 13 Patriots diyan sa Senado. Kasi matindi ang hamon at laban na sinusuong nila ngayon at kailangan ng suporta ng mamamayang Pilipino. So I encourage na pupunta tayo doon sa Senate. 6 to 7 o'clock ang start or 7, kahit na medyo late ng konti kasi hapon naman ang session dyan, but huwag naman tanghaling tapat kasi medyo mainit na yan. May mga tao na sa lilim na pagdating ninyo. So malapit naman yan sa MUA Takbo na kayo sa MUA kung medyo mainit. O doon sa Esplanade, doon kayo magpalamig. So ganyan ang mangyayari ngayong Monday, and we hope that you will be with us. Actually wala naman akong organization, but just a supporter of the Duterte, particularly President Duterte at kay BP Inday Sara Duterte. Wala akong organization pa. Kahit noon hindi naman ako sumama sa mga organization dahil hindi ko yata kaya na sumama sa ilang organizations. I'm just an ordinary supporter. So punta tayo doon, then ihayag natin ang mga sentimento natin, ang suporta sa 13 Patriots natin, ang Brave 13. Okay? So maraming salamat sa dalo ninyo dito sa munting channel natin, na napakaliit na channel na humihingi ng pabor sa inyo. Napaki-like naman, ipaki-like para medyo gumanda naman ng konti ang
viewership dito dahil talagang walang nanonood dito. And I hope you will visit, you will follow Justin Top News PH. This is about ang proteksyon ng ating demokrasya, pagmamahal natin sa ating bansa. At I hope also that those who are new to this channel, mga bagong viewers, padaan lang by accident or whatever, paki-subscribe naman sa Justin Talk News PH. Okay? So maraming salamat sa pagdalo ninyo at God bless sa inyong lahat. Thank you po. Good morning at ingat-ingat lang.